babasahin ko po siya sa Tagalog. Ang sabi po rito, sa verse 18, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya umayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Verse 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ang Diyos po ang bahalang magpala sa kanyang buhay at banal na salita. Sa gabi pong ito ay nais ko ibahagi sa atin ang salita ng Diyos na ito po ay iniutos ng ating Panginoon bago po siya umakyat. At ito po ay ang Great Commission. So sa Great Commission, ang keyword na makikita po natin dito ay make disciple. So make disciple. Mahalaga po na makita po natin ito na sa iglesia ng ating Panginoon ay hindi lamang po mga attendees, hindi lamang mga Christian kuno na pumupunta sa church, pero hindi po mga disipulo. Ano po ba? Maraming mga simbahan, okay. Maraming simbahan, pero hindi po mga totoong disciple ng mga dinatala. Puno ang simbahan. Even dito po, sa loob ng ating iglesia, ay mapupuno ang church. Pero ang tanong, lahat ba ng nandito sa loob ng church ay disciple? So bago ko po bigyan ng malawak na pakahulugan ito pong Great Commission, ay gusto ko pong makita po natin, ano po ba ang disciple? What is disciple? So sa Greek word, ang sabi doon ay disciple in Greek word is mathetes. Mathetes, which means student, learner, follower. At pag sinabing disciple, ito po ay meron pong tinatawag na commitment. Commitment. Tingnan po natin sa Luke chapter 14, beginning verse 25. Luke chapter 14, beginning verse 25, ay marami po ang sumasama kay Jesus Christ. Ang daming sumusunod sa Kanya. Ang sabi po rito sa verse 25, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, verse 26, pakinggan niyo pong maigi yung sinabi ni Christ. Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Verse 27, ang hindi magpasan ng sarili ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. Tingnan po ninyo yung cause ng pagiging disciple. Alam niyo po ba na ang pagiging disciple, mahalaga po na maintindihan po natin, are we disciple? So tatlo pong bagay na gusto ko pong makita po natin dito, na ang ating Panginoong Jesucristo ay sinabihan niya ang kanyang mga alagad na paano matitest. Tingnan niyo yung word na disciple,
sa Greek word ay matites. Sa Tagalog, paano naman matites? Na tayo nga ay disciple. So matites ang isang totoong disciple kapag meron siya nitong tatlong P. Tatlong P. Sa verse 25, tingnan po ninyo marami ang sumama sa kanya, pero hindi po lahat yung disciple. Kaya nung hinarap niya ang kanyang mga disipulo, ay sinabi niya po itong tatlong P na ito. At marahil naririnig na natin noong pa, mahabang panahon, at ito pong Great Commission ay palasak na. Pero gusto ko pong maging klaro po sa atin sa loob ng iglesia ng Upon this Rock, Jesus Build the Church ay tayo po ay totoong disipulo. Amen po ba? Tatlong P na sinasabi po dito. Una, yung pag-ibig. Pangalawa, pagtitiis. Pangatlo, pagsunod. Ano po yung pag-ibig? Di ba sinabi ni Christ, hindi pwedeng maging alagad ko ang umiibig sa kanyang ama't ina, mga kapatid, at ng kanyang sarili, nang higit sa akin. Pero take note, marami ang nagkaroon ng misconception o misinterpretation pagdating doon sa pag-ibig sa ama. Yung iba, talagang totally tinalikuran yung kanilang ama't ina, hindi na tinulungan, hindi na binalikan, talagang wala na. As in, naglilingkod daw sa Panginoon. Yung kanyang mga anak, pinabayaan, maging sarili niya, pinabayaan na, hindi na nagliligo, hindi na, parang wala na siyang ano sa sarili niya. Mga kapatid, that's not the way God wants us. Na talagang magpakita ng pag-ibig. Mga kapatid, ang pagpapakita ng pag-ibig sa Panginoon is, mahal mo pa rin ang iyong ama't ina. You respect them. Right? Paano mo may papakita sa Diyos na mahal mo siya kung hindi mo nire-respeto ang ama't ina mo? Wala kang galang. Paano mo sasabihin na mahal mo ang iyong kapatid? Hindi ka marunong tumulong sa kapwa. Kapatid, physical o kaya naman kapatid espiritual. Maliwanag ang sinasabi ng Scripture, 1 John 3:16. Kaya mo bang ipagtanggol ang kapatid sa pananampalataya nang talagang handa kang mamatay para sa kanya? Amen po ba? 1 John 3:16, no? Ang alam lang natin, John 3:16, si Jesus ang nagbigay ng buhay para sa atin. Pero tayo kaya mo kayang ialay ang iyong buhay para sa ikaliligtas ng kapatid natin? Mga kapatid, hindi yung iiwanan mo ang iyong kapatid sa ere. Amen po ba? Kaya mong ibigay yung buhay mo eh. Yung iba talagang iniwan totally yung kanyang kapatid. Kapatid physical at kapatid spiritual. Wala na talagang wala na siyang pake. Wala akong pake. Pake ko dyan. Yan. Mga kapatid, hindi yun ang gusto ng Lord sa atin. Amen po ba? Sarili. Yung iba pinabayaan yung sarili. Ano po ang sabi ng Biblia? Tandaan po natin, itong katawan po natin ay templo ng Diyos. It is the representation of God's glory. Kapag maayos itong katawang ito, hindi mo pinababayaan, hindi ka nagpupuyat, pagkain mo, maayos ang pagkain. Hello? Ang mga kabataan ngayon mahilig sa puyat. Sabihin ko sa iyo, mga anak ko lang eh. Pag-aaral lang nila napupuyat sila. Bakit? Babangon ako, titingnan, makikita ko, nag-aaral pa rin. Sabi ko, matulog na kayo, wag nyo lang alam nyo, mamamatay kayo. Hindi kayo matatapos sa pag-aaral nyo, wala na kayo, bulag na kayo, mahina na katawan nyo. Paano nyo mapapakinabangan yan? Matulog kayo ng tama, tapos kinabukasan magising kayo ng maaga, saka nyo gawin yung mga assignment ninyo. Hindi yung talagang
Patayan talaga yung pag-aaral. Hindi ko sinasabing huwag kayong mag-aral ng matinding pag-aaral. Pero tandaan ninyo, katawan natin, huwag nating pupuyatin niya. Kasi, bakit? Pag mahina ang katawan, hindi gagana ang utak ng maayos. Amen po ba? Kaya yung mga kabataan, mahilig sa puyat ito eh. Kaya tuloy, pati yung mga magulang napupuyat din. Bakit? Eh pag inantay mo yung anak mo, wala pa yung anak mo. Yung anak ko wala pa. Paano kaya ito? Akala nyo ba hindi nag-aalala ang mga magulang kapag wala kayo sa loob ng bahay? Hello? Hindi ako naninermon ha, pero sinasabi ko sa inyo yung katotohanan. Ito po ay templo. Ang totoong disciple ni Christ, iniingatan yung katawan ng Panginoon. Ito yung templo natin. Templo ng Panginoon. Hindi natin siya pababayaan. Alam niyo po ba ang consequences niyan? Pagka pinabayaan natin yung katawan natin, hindi ka kumakain ng tama. Hindi ka natutulog ng tama. Sira ang lahat ng bagay. Disposisyon, yung paano ka mag-isip, paano ka magtrabaho, magiging palpak yan. Kapag puyat ka. Tignan nyo yung mga matatanda, bakit makakalimutin na sila? Laging puyat. Nakakabawas kaya ng memory ang laging puyat? Oh. Ako nga. Makakalimutin na ako ngayon eh. Nakalimutan ko na eh. Gwapo pala ako. Joke lang. Kayo, nakalimutan nyo ba na maganda kayo tsaka gwapo? Ayan. Hindi. Oh. Huwag kayo magpupuyat dahil pag napuyat kayo, makakalimutan nyo yan. Amen? So, tignan po ninyo. Ito po yung pag-ibig. Pagka inibig natin yung ating mga ama't ina, hindi naman nangangahulugan na talagang iiwanan mo yan eh. Amen po ba? Mas higit pa na ipapakita natin sa ating mga magulang how we love them sa pamamagitan ng Scripture. Mas higit na ipapakita natin yung pag-ibig natin sa ating mga kapatid according to the Scripture. And even yung ating mga sarili according to the Scripture. Kaya nga doon may papakita natin that we love God ng higit sa mga bagay na ito. Bakit? Sumusunod tayo according to the Scripture. Amen po ba? So pag-ibig. Ano pa yung sinabi doon? Carry your cross. Buhatin mo yung krus. Buhatin yung krus. Alam niyo po ba na sa buhay na ito na ating ginagalawan, bawat isa po sa atin ay may mga kanya-kanya tayong cross. Marami po tayong mga sacrifice, marami tayong suffering, marami tayong mga pains, marami tayong mga nararanasan sa buhay. Problema mo, wag mong iisipin na ito po ay hindi mo kaya. Amen po ba? Kaya nga yung illustration sa Facebook na yung nagbubuhat ng krus, marami sila. Napagod siya. Nanalangin sa Panginoon. Nanalangin siya. Panginoon! Ano nangyari? List mo konti. Hello. Hello, sound check. Palihis mo konti yung ano. Okay na? Yan. Hello, sound check. Sabi niya, Panginoon, pwede ko po bang putulin ito? Yan. Alam niyo po ba in carrying our cross,
Sometimes pag nahihirapan na tayo, desisyon tayo. Desisyon tayo. Hindi desisyon ng Diyos. Hindi desisyon ng Diyos, desisyon natin. Kaya nga, desisyon natin eh. Wala naman sinasabi ang Panginoon, sige putulin mo, anak. Wala eh. Ginawa niya, nung nanalangin siya, pinutol niya. Naputol. Nung naputol na, pagbuhat niya, uy, magaan. Lakad siya. Ganda ng lakad nung una. Maya-maya, nung naramdaman niya ulit, uy, pabigat ng pabigat. Nanalangin ulit. Panginoon, ang bigat po eh. Pwede po bang putulin ulit? Desisyon ulit. Sariling desisyon. Putol. Pagbuhat niya, uy, magaan. Okay nung una. Lakad ulit, buhat ulit ng krus. Tananan, 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 tan. Uy, pabigat ng pabigat. Nahirapan ulit. Nako, nanalangin na naman ulit. Panginoon, ang bigat na naman. Yan. Nanalangin ulit sa Panginoon, pwede po ba ulit? Desisyon ulit. Pinutol niya ulit. Yan. Desisyon tayo eh. Hindi pa sumasagot ang Diyos, meron ka ng desisyon na ginagawa. At kumikilos ka na sa sarili mong gawa. Kaya pag nahihirapan, sarili natin pamamaraan. O, di nung binuhat niya, ay magaan. Buhat niya. Whoop! Ting, 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 ting. Maya-maya, nung malapit na siya doon sa kanilang tatay, nagulat siya. Hoy! Lahat ng mga kasama niya nagbuhat ng krus na hindi pinutol, inilatag lahat doon sa bangin na kanilang tatawirin. Nung makita niya yung krus niya, liit-liit, anong resulta? Hindi siya nakatawid doon sa kabila. Tandaan po natin, ang buhay natin dito, may mga kanya-kanya tayong krus na buhat-buhat. Amen po ba? Huwag ninyong sabihin na kayo lang ang may buhat niyang krus niya. Pasan ko ang daigdig, hindi o daigdig ang pasan natin. Krus. Amen po ba? Sino rito pasan ng daigdig? Taas ang kamay. Tawa ng tawa si Mukhang pasan niya daigdig Mga kapatid, bawat isa po sa atin may kanya-kanyang cross. At huwag po natin sasabihin na yung iba, okay sila. Tandaan ninyo, may kanya-kanyang cross yan. Hindi mo masasabing wala siyang pinagdadaanan. Kaya nga, ang totoong disciple, mabigat man yan, binubuhat niya yan. Amen po ba? Hindi yan nagre-reklamo sa Diyos, Panginoon, ang bigat, putulin ko nga. Hindi yun. Kaya nga, ang totoong disciple, kaya niyang magtiis. Kaya pagtitiis Amen po ba? Sabihin niyo sa katabi niyo, pagtitiis. Ngiti-ngiti lang pagka maraming mga problema, kaya magtiis. Kasi yung cross na yan, kasama po tayong bumubuhat doon sa ipinangako ng Panginoon sa atin. Ang totoong disciple, bumubuhat ng cross. Hindi yan yung putol ng putol sa kanyang cross. At yung panghuli, sabi niya, pagsunod, sumunod ka sa akin.
Tandaan po natin ang pagsunod. Hindi po yan nakabase sa dami. Ako na lang mag-isa. Wala na sila. Ako rin, ayaw ko na. Mga kapatid, hindi yun. Ang pagsunod hindi nakabase sa dami. Ang pagsunod din hindi rin nakabase sa masaya ka. Kaya nga merong cross eh. Susunod ka lang ba kapag masaya ka? Paano kaya kapag ka umiiyak ka? Paano kaya kapag ikaw ay may sakit? Susunod ka pa kaya? O kaya naman vice versa? Masayang masaya ka at nalulunod ka ng kasayahan. Mayaman ka. Lahat meron ka. Susunod ka kaya? Kaya hindi yung meron tsaka yung wala problema sa pagsunod. Hindi. Meron o wala, susunod tayo sa Panginoon. Amen po ba? Kaya nga ito, ako mula nung ako po ay nakakilala sa Panginoon, naging motto ko na ito. Kaya tingnan nyo, laging bukang bibig ko, meron o wala, maglilingkod ako sa Panginoon. Kasi mula noon, sa isip ko, tinandaan ko yan. Nilagay ko sa puso ko, motto ko yan eh. Kaya lagi kong bukang bibig sa inyo, meron o wala, maglilingkod tayo sa Panginoon. At yun po yung ginawa ko noon. Kaya sa atin, susunod ka ba? Kapag ka wala ka ng kasama, ay marami kang kasama, masaya yung kasama mo, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Yay! Susunod ka ba kapag masaya? Paano kaya pag may problema? Mananatili ka pa kayang susunod sa Panginoon? Tanungin mo yung kapatid mo, yung katabi natin, susunod ka ba kapag may problema ka? Ayan. Susunod ka ba kapag napagalitan ka? Ayan. Marami kapag napagalitan. Di ba? Ang katotohanan po, totoo po ito. Marami yung napapagalitan sa church. Pag napagalitan, ayoko na. Ayoko na. Ang napapagalitan. Alam nyo, ang totoong disciple, kahit mapagalitan ka, susunod ka pa rin sa Panginoon. Amen po ba? So ito po yung yung sinasabi ng Panginoon. Hindi po pwedeng maging disipulo ko ang wala nitong tatlo. Pag-ibig, pagtitiis, at pagsunod. Ibig sabihin yan, commitment sa Panginoon. Okay. So yan po yung nais ng Panginoon na katibayan na tayo nga ay mga disipulo ni Christ. Kaya kapag ka ang isang uma-attend sa church na talagang merong commitment, makikita po natin yung pag-ibig niya sa Diyos. Angat na angat po yan. Hindi yan hindi yan peke. Totoo ang kanyang pag-ibig sa Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Pumalakpak po yung mga disipulo ni Kristo. At kaya rin po nating magtiis. At susunod tayo anuman ang mangyari. Okay. Gusto ko pong balikan po natin yung Matthew chapter 28, verse 18 to 20. So gusto ko pong makita po natin yung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na ang disciple making ay mahalaga. Bakit? Bakit mahalaga ang pagdidisipulo? Mga kapatid, ito po, tandaan po natin sa loob ng church, dapat
tayo po ay disciple maker. Sa mga tatay, dapat disciple maker tayo. Sa mga nanay, dapat disciple maker tayo. Sa mga kabataan, dapat disciple maker tayo. Lahat po, saang level man tayo, dapat disciple maker tayo. Bakit? Ano ang dahilan? Bakit kailangan tayo maging disciple maker? Sapagkat ang making disciple is the only method Jesus chose to spread the gospel of salvation. Amen po ba? Nung panahon niya, wala pa akong ano na yan, yung palabas. Pero ngayon, marami yung iba't ibang paraan. May trucks, merong ano. Pero tandaan po ninyo, making disciple ay napakahalaga. Making disciple. Isulat po ninyo kasi kasama po ito sa PV 412 po natin. Ha? Making disciple. Ito po yung way to spread the gospel of salvation. Kasi, pag sinabing making disciple, meron pong model na ipinakita ang ating Panginoong Jesucristo dito. 3 po. 3 model of making disciple. Number 1 is Father. Number 2 is Commander. Number 3 is Manager. Father, number 1. Gusto ko pong isa-isayin muna po natin. Huwag po nating biglain. Para makita po natin, bakit kailangang maging model tayo as a father? Kasi, dahil tayo ang unang nakakilala sa Panginoon, kailangan tayong maging father. Hindi naman maging tatay ka, mag-asawa ka, magkaanak ka, at maging tatay ka. Hindi. Yung pagiging model lang eh. Hindi naman natin sasabihin, tatay mo ko mula ngayon, ako yung nagdidisipulo sa'yo, tatay mo ko. Hindi. Yung pagiging example. Pag sinabing model, yung fatherly model. Ano po ba ang ano ng father? Hindi ba ang ating Diyos Ama? Kung mapapansin po natin doon sa, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So, sino po ang nagpadama ng pag-ibig sa atin? The Father. So, tingnan po ninyo yung model na ginawa ng Ama, kahit na ang mga Israelita ay napakasama, nagkasala, lumayo, paulit-ulit na nagkakamali, yung kanyang pag-ibig hindi po nagbabago. Amen po ba? Kaya nga in making disciple, kailangan po meron pong fatherly model. Katulad ng Ama. Hindi po nagbabago yung kanyang pag-ibig. Amen po ba? Amen po ba? Hindi po nagbabago yung pag-ibig ng Ama. Kasi, biro nyo, 500 years ago, higit na 500 years ago, ang Israel, dun sa 500 years ago, silent ng Old Testament tsaka New, nanatili pa rin ang Panginoon nung dumating si Christ, ipinakita niya, ipinadama niya yung great love niya sa tao. Kaya nga sa atin po, yung pag-ibig ng pagiging Ama. Meron akong napanood na isang video clip lang eh. Video clip. Nasa kotse siya, nung dumaan siya sa mga pulis, alam niyo yung kanyang iyak. Habang kaharap niya yung mga pulis, nakita ng mga pulis, yung iyak ng Ama, habang siya ay nagdadrive at huminto siya sa harapan nila kasi checkpoint eh.
So nung nakita nung mga pulis na umiiyak siya, sumenyas yung pulis na nakikipag-usap sa kanya. Pero hindi na nagsalita yung pulis. Sabi niya, sumenyas yung pulis. Tinuro niya yung sa compartment. Kasi chinek yung loob, wala naman eh. Pero umiiyak siya. Tinuro nung pulis yung nasa compartment. Gumanon siya. Tinuro niya tapos, hindi sila nag-usap ng dalawa nung pulis na kausap niya. Kaya nung pinaalis siya, sabi nung kasama nung pulis, bakit mo pinaalis? Hindi mo man lang chinek. Yung pala yung usapan nila, at the same time, yung ama, gusto niyang protektahan yung kanyang anak na nasa loob ng compartment. Nasa loob ng compartment. Kaya nung pinaandar niya, hindi alam nitong kidnapper, pagbukas niya ng pinto, paghinto niya doon at binuksan yung compartment, hindi niya alam, presinto pala yung pinagdalhan. Kaya pagbukas, huli ka agad yung kidnapper. Tignan niyo kung gaano pinoprotektahan ng ama yung kanyang anak. Ganon din po sa atin ang Panginoon. So tayo rin, yung fatherly love, He protects. Pinoprotektahan po natin yung dinidisciple natin. Amen po ba? Amen po ba? So ito po yung model. We will protect yung mga dinidisciple natin. Puprotektahan natin yan. Sa lahat ng mga pagkakataon. Ayaw natin na mapahamak, ayaw natin silang magkasala, ayaw natin silang mapunta doon sa masama. At kung meron tayong nakikitang gagawa tayo ng paraan, ganun din ang Panginoon sa atin. Gumawa siya ng paraan para hindi po tayo mapahamak, mapunta sa impyerno. At tayo rin. Habang dinidisciple po natin ang iba. Halimbawa, ako, magdidisciple ako ng magpapastor. Ayan. Puprotektahan ko yan. Mamahalin ko yan. At hindi lang po yun. You are to provide. Pag tatay ka, ikaw magpo-provide eh. Tama po ba? Ang tatay nagpo-provide po yan. Provider po ang tatay. Kaya nga sa mga dinidisciple natin, pag alam mong ikaw magano yan, maglilibre dyan, mamamasahe dyan, kasi ikaw yung discipler nila eh. Amen po ba? Hello? Tingnan nyo nga po yung sarili nyo. Kailangan pala magkaroon ako ng budget para dito sa disciple ko. Mga kapatid, hindi makaka-attend yung isang tao pag hindi ka nag-cost ng expenses mo. Hindi ka maglalaan ng gastos. May gastos 'yan. Wala nga ako eh. Tandaan po natin, God will provide. Kapag meron kang desire na i-disciple yung isang tao, God will provide. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon? O kaya maging fatherly model tayo. Yung dinidisciple po natin, sa una yan, alagaan mo yan. Pamerienday mo yan habang tinuturoan mo siya ng salita ng Diyos. Amen po ba? Habang tinuturoan mo yan, mamamasahe ka sa kanya para pumunta sa church. Ikaw ang gagastos dyan. Ikaw ang gagastos dyan. Mamamasahe, ikaw ang magpapamerienda. Then pagka lumago na po yan, siya naman ang magpapamerienda sa kanyang i-disciple. So ano po yan eh? Salit-salit po yan. Hindi habang panahon ikaw ang magpapamerienda sa kanya. Hindi habang panahon ikaw ang yung mamamasahe sa kanya. Hindi. Darating ang araw, ibibless na rin siya ng Panginoon. Bakit? Kasi pinapakita natin yung model. Yung example ng pagiging ama. Amen po ba? Sa disciple making, ganito po yung gagawin natin. Very simple. Ang ating Panginoong Jesucristo, nung panahon na kasama niya ang kanyang mga alagad, pinakakain niya yan.
At ang tatay, nagdidisiplina rin po yan. Amen po ba? So dapat marunong din tayo magdisiplina sa mga dinidisciple natin. Baka mamaya mali na yung ginagawa niya, oo ka pa rin ng oo. Naku, baka mamaya magtampo to. Naku, baka mamaya hindi na umaten to. Hindi. Dinidisciple mo nga eh. Disiplinahin mo. Pag alam mong mali yung ginagawa niya, ituwid mo yon. Amen po ba? Kasi ang Ama, pag mali po tayo, ang Diyos, sa Hebrew chapter 13, dinidisiplina po ng Ama tayo. At yung pagdidisiplina ay simbolo po ito ng pagmamahal. Kaya hindi porket tayo po ay pinagalitan, hindi ka na mahal. Amen po ba? Tandaan ninyo, kapag pinagagalitan kayo, mahal kayo. Hindi ako naniniwalang pinagalitan ka, hindi ka mahal. Kasi bakit? Tinuturuan ka. Ayaw kang mapahamak. Amen po ba? Ang totoong Ama, nagdidisiplina yan. Pinagagalitan niya yung kanyang mga anak para ituwid yung pagkakamali. Hindi naman yung magagalit ka ng walang katuturan. Ayun naman po yung walang kwentang Ama. Galit ka ng galit, wala namang kwentang galit. Hindi naman konting kibot, galit ka na. Wala namang katorya-torya yung galit mo. Umuwi ka, lasing ka, galit ka. Ay! Pagkain! Sasaboy mo yung lahat ng kaldero, walang pagkain, walang kwentang bahay to. Walang kwenta, ikaw walang kwenta. Uuwi ka, walang lasing ka, tapos maghahanap ka pa ng pagkain. Di ba? So ang totoong Ama, nagpapakita ng modeling ng pagiging Ama, nagdidisiplina yan. Kaya nga, yung pag-ibig, pinakita ng Diyos yan. Kaya sa bawat isa po sa atin, lahat po, yung mga tatay, pag nakakita kayo ng mga tatay, disciple natin sila. Paramdam natin sa kanila yung fatherly love. Yung naramdaman natin sa Diyos. Amen po ba? Kasi yung pag-ibig ng Diyos na naranasan po natin, yun din ang ipaparamdam natin sa kanila eh. Amen po ba? Hindi mo mahirap mag-disciple. Tama po ba? Hirap po ba kayo mag-disciple? Ha? Hello? Hirap po ba? Hindi po mahirap. Ito pong sinasabi ko sa inyo ngayon, ito po yung halimbawa na eh. Yung pagiging ama, o kaya kung ikaw naman ay babae, di gawin mo motherly model. Di ba? Yung aruga ng ina, pagiging ina, yung example na magpo-provide, magpapakita ng pagkikare, pag-aasikaso. Aasikasuhin mo talaga yung bagong mananampalataya eh. Hanggang sa lumago yan eh. Hindi mo yan pababayaan eh. Aalagaan mo yan. At sa una talaga, gagastos ka talaga. Mamumuhunan ka talaga ng talagang ikaw ang maglalabas talaga ng pera. Pero tandaan po natin, hindi mo mahalaga yung perang meron ka para gastusin mo sa Kanya. Kasi bakit? Ibinigay ng Diyos sa iyo yan para gamitin mo to make disciple. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng pagpapala para sa atin lang yun. Amen po ba? Kaya nga kung mas marami tayong pagpapala, use it for the glory of God. Kung meron tayo. Amen po ba? Kaya nga yung nga pong disciple eh, handa ka bang magsakripisyo? Sa'yo na lang, kakainin mo na lang, ibibigay mo pa sa iba. Ganun po yung ng Panginoon eh. Kaya nga sa bawat isa po sa atin, hindi mahalaga na ikaw ay mawalan. Ang mahalaga, ang iba ay nagkakaroon. Kaya mga apostol, nagiging mahirap sila, maging ang Panginoong Jesucristo, sabi ng Biblia, naging mahirap ang Panginoon para tayo po ay yumaman. Amen po ba? Pero hindi o nangangahulugan na mahirap ka na, hirap, hindi. Ang ibig sabihin nun, na nagpapakita ng pinapahalagahan mo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Make disciple. Willing po tayong mag-disciple? Ha? So hindi mo mahirap magpakita ng pagmamahal. Kaya nga
kung naramdaman po natin yung pag-ibig ng Ama, kaya po natin ipadama sa iba yan. Amen po ba? Amen po ba? So bukas, sisimulan na po natin mag-disciple. Amen po ba? Pag nakakita kayo ng kaparehas ninyong kabataan, mag-ay na kayo ng i-disciple natin. Alam nyo, 2 lang ang ma-disciple natin sa loob ng isang taon. Okay na yun. At least nakapag-disciple ka ng 2. Kasi yung disciple na yan na 2, habang nadi-disciple mo yan, magdi-disciple din yan. Malay mo, hindi lang 2 ma-disciple niyan. Di ba? Mag-disciple siya ng 3, yung isa. Yung isa mag-disciple ng 4, di ilan na yon? Ha? Ilan yon? 2, 3, tsaka 4. 8. Tama ba? 8? Ha? Gino-joke ko lang kayo, tinitingnan ko kung gising talaga kayo. Siyam po yun. Oh, totoo yun, siyam yun eh. Hindi kayo marunong magbilang. Disciple ang pinag-uusapan. From them, dun sa 2, meron 3, merong 4, 7, tsaka yung 2. Ilang disciple yon? 9. Di ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon, marunong na kayo magkwenta, ha? Kaya pagka kayo ay mahina sa math, punta lang kayo sa akin. Sampu pa nga yun eh. Kasi pag sinama ko pa sarili ko, 10 kami. Di ba? Sa loob ng isang taon, di may 10. Totoong disciple yun. Magdi-disciple uli yung yung 7 ng tiga-4. O, tignan mo. Magdi-disciple ng tiga-4 yung 7. 7 times 4, ilan? 28. Di ba? 28. Ilan na yon? Ha? Ilang disciple na? 31. Di ba? So, malaki po yung Wag ko kayo, baka ma-confuse kayo sa mathematics ko, ha? Ano na? Pang pastor ba? Hindi ba pang teacher sa school? Si Teacher Mape magaling sa math. Pero tingnan po ninyo, napakabilis, oh. Totoong disciple yung madi-disciple natin. Hindi po sila yung yung parang lang, parang yung agos lang, pag masaya, uy, sama ako dyan, masaya dyan. Hindi. Pag totoong disciple, mahirap, madali, masaya, malungkot, nandun yan. Kasi disciple yan eh. Amen po ba? Kaya, ipakita po natin yung model ng pagiging father. Love, protect, provide, and discipline. Disiplinahin natin sila. Amen po ba? So ipakita natin yung pagiging ama. Pangalawa, yung commander. Ano ba ang ng pagiging commander? Si Jesus Christ, bago siya umakyat, nag-iwan siya ng command. Ibig sabihin niyan, ang isang commander, ang role ng commander is to command. Amen po ba? Magkukumand yan. At ano ang kanyang ikukumand? Pag nagkumand yan, pag kinumpas niya yung kanyang kamay, di ba yung conductor? Pag mali ang kumpas ng conductor, yung kanyang mga yung nasa harap niya, pagka taliwas yan, taliwas din yung boses ng nagko-conduct. Hindi maayos yung kaparang nung kumanta kami sa James. Yung conductor namin, kumano siya. Tapos, pag kumpas niya ng mali yung kanyang beat.
Ang kanta namin mabilis. Ako'y may yung kumpas niya. Ako'y may bahay. Taliwas. Kaya, pagka commander, dapat maayos po tayong makipag-communicate. Amen po ba? I-communicate po natin yung ating mga tawagan mo siya, kumustahin mo siya, turuan mo siya. Kung ano po yung sinusabi ng Biblia. Ano sabi ng Panginoon? Sa verse 19, verse 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko. Ibig sabihin, i-command po natin yung kinuman ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga tinitingnan ko po siya, pinag-aaralan ko, and teaching them to obey. Dapat i-command natin sila na maging masunurin sa Diyos. Amen po ba? Hindi suwain. Dahil kapag ikaw ay commander, dapat marunong yang mag-obey. At yung kanyang obedience, obey first before you complain. Tama ba? Ang mga sundalo, obey first before you complain. Sumunod ka. Pero sa Biblia, hindi pwede ang complain. Kasi sa Biblia, hindi nakapasok sa lupang pangako ang mga complainer. Kaya yung mga mareklamo, yung mga reclamites, hindi nakapasok sa lupang pangako. Lahat po yan, pinatay sila doon sa ilang. Kaya po sa atin, ang commander, yan po yung nagkukumpas. Kaya kapag kinumpas mo yung tamang kumpas sa kanila, lalakad sila doon sa tamang kumpas. Amen po ba? Kasi marami po mga disciple maker, marites. Marites din po yung mga madidisipulo. Pag marites yung mga nagdi-disciple, marites din yung mga sumusunod sa kanya. Pero kapag ang mga nagdi-disciple ay totoong commander, totoong disciple ang mahuhubog. Amen po ba? Commander, ibig sabihin, we are to command. Ano po yun? Yan po, nakasulat sa Bible. Hindi natin sila tuturuan ng kung ano-ano. Sabi ni Christ, kinuman niya sa Great Commission, at turuan ninyo silang sumunod. Ano po? Yung ilan? Yung ilang utos ng Diyos, tatanggalin mo yung iba kapag medyo bumabangga dun sa mga ginagawa natin. Ganun po ba? Sabi ng Panginoong Jesucristo, ganun po ba yung command niya? Sabi ng Panginoon, lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. So kung ano yung inutos ng Panginoong Jesucristo, yun ang ating ikukuman. Kaya walang labis, walang kulang. Kapag tayo po ay tinuruan, sumunod po tayo. Amen po ba? So dapat ang model ng ating disciple making is commander. Amen po ba? Hindi ka commander na utos ka lang ng utos. Amen po ba? Iba yon. Commander ka na ikaw ang magbibigay ng command para sumunod siya doon sa tamang paggawa. Amen po ba? Pangatlo. Ano yung pangatlo? Manager. Pagka tayo po ay manager, we know how to manage. Manage everything. Time, money, and talent. So, kaya nating i-manage yung madidisciple po natin. Kaya po, mga kapatid, mahalaga na makita po natin dito kasi ang ating Panginoong Jesucristo make disciples, sabi ng Panginoon At doon sa kanyang itinuro,
Kasama po sa mga utos ng Panginoon yan kung paano tayo mag-manage ng buhay po natin, mag-manage ng lahat sa buhay po natin. Lahat ng bagay. Kaya nga po ako ngayon, alam niyo po ba, ako ang aking minamanage ngayon, 3 po na ayaw kong masayang. Sa panahon ngayon, na magpi-50 na po ako. Sa January po, 50 na po ako. Invited po kayong lahat. So, tingnan po ninyo, 3 po yung aking pinapahalagan ngayon na hindi masayang. Ano? Time, money, and strength. Yung lakas. So, habang malakas pa, sige, gagawin ko yung Great Commission. Magpa-plant ng church sa iba't ibang lugar. Kasi, hindi ko alam kung kailan ko makukuha yung bagong sasakyan Pero kahit luma pa rin yan, lalarga ako. Pero malapit na. Hindi ko alam kung itong taon na to, basta malapit na. Tuloy pa rin po yung yung church planting. Kasi ang dami pong mga nakantabay. Bicol, yung Cebu nga, dapat babalikan natin, di ba, Brother Malong? So, hindi ko na may contact. Dapat matawagan yung doon. So, yun. Merong mga contact person na dapat i-follow up. Sa Bicol, meron din. Laging tumatawag sa akin yung nasa Bicol. Every time na nakikipag-communicate sa akin yan, hindi naputol yung communication namin. Nag-aantay sila. Kaya lang, wala tayong magawa. Kasi nga, kulang po tayo sa manggagawa. Yung Mexico, text sa akin yun Alam nyo ba sa isip ko, pagka nagkaroon tayo ng mga maraming manggagawa, pag binalikan niya mga yan, ang dami na po ng church natin. Kaya lang kulang po tayo sa manggagawa. Kaya kailangan po nating mag-disciple. Amen po ba? Amen po ba? So Florida, yung Florida, hindi na rin nabalikan yun. Pero yun, tawag nito, tinitingnan ko yung mga elite person yung mga nando sa Florida. Mga elite person sila. Iba-iba po ang lugar na pinupuntahan po natin. Merong mga elite, merong mga delete, merong mga makulit. Yan. Lahat ng lit, pinupuntahan natin. Sambales. Ewan ko kung kailan natin mapupuntahan yung Sambales. Yung tinigil din natin, yung Nueva Ecija, Saragossa. Sabi nung isang kausap ko po doon, Pastor, ito po yung lupa, 600 square meter. Pinakita sa akin. Pwede na po bang 100,000 pasimula? Sabi niya. Pero dahil meron po akong sinasaalang-alang doon, hindi ko po pinatulan yung sinabi niya. Kaya lang, ngayon, parang napupus na ako napatulan yun Balikan yun. Ano pa? Tacloban. Siguro last week, mami, nung tumawag sa'yo si engineer tumawag yun sa Tacloban. Sabi niya, Ma'am Joy, kailan kayo pupunta rito? Sabi niya, siya po kasi magbibigay ng lupa. At siya na rin ang magtatayo. Magdadala lang po tayo ng pastor doon. Sisimulan lang yung gawain doon. Tingnan nyo, anong gagawin natin? Anong magiging susi para magawa natin itong mga to? Sino nakakalam? Make disciple. Kailangan dumami po tayo. Dumami ang mga manggagawa na kung saan ito po yung sinabi ng Panginoon, maging masipag po tayo to spread the gospel of salvation kahit saan ka mapunta. Yung bang madikit ka sa isang tao na talagang pag nadikit ka dyan, parang parang kapangyarihan mo pag natapat sa'yo, bigla magta-transform din siya. Ganun yung maging mindset natin. Ma-transform siya na, uy, kamukha mo na siya. Diba? Ganun po ang mindset ng disciple maker kasi mag-ano ka Ang tawag nito,
multiply. Ang disciple maker, hindi po siya divider. Amen po ba? Multiplier. Tandaan po natin. Hindi ka magkukos ng division, kundi ikaw magkukos ng multiplication. Dadami. Pag addition kasi, medyo mabagal. Pag multiplication, mas mabilis. Amen po ba? Kaya, multiplier tayo. Amen po ba? So, ito po yung ating gagawin. Disciple making. Maging ano po tayo? Manager po tayo. So again, ano po yung tatlong model? Father, mother, father, manager, commander, manager. Yan. Tandaan nyo po yan yung tatlong yan So tayo po ay magiging model ng pagiging ama. So yung ama, makikita po natin ano ba yung kanyang karakteristik. Yan. Yung commander, ano bang karakteristik ng commander? Yung manager, ano bang karakteristik ng manager? He know how to manage well. So, kaya niyang i-manage lahat. So, yun yung ituturo natin. Kaya yung madidisipulo natin na dating wala siyang alam mag-manage, hindi marunong mag-manage ng buhay niya, tuturuan natin siyang i-manage yung buhay niya. Amen po ba? Kaya yun po yun Kaya sa bawat isa po sa atin, ito po ang dapat po nating maging modelo. So ngayon po, ano po ang ating ano po yung result? Meron pong tatlong I na result na kapag ginawa po natin ito, dapat ito po yung result. Amen po ba? Number 1, instruction. So dapat, kung tayo po ay magiging father, magiging commander, magiging manager, yung instruction from the Bible, yun lamang po ang magiging result dapat. In-instruct tayo ng Panginoon, i-instruct din natin sila. So yun yung result. Pangalawa, yung tinatawag na inspire. Hindi po expire. Dapat na-inspired po natin sila. Amen po ba? So being a disciple maker, we need to inspire them. Mga kapatid, pag nakausap natin sila, na-inspire po sila palagi. Every time na nakakausap tayo. Yan po yung result dapat. They were being inspired. Alam niyo po ba sa Book of Acts? Sa Book of Acts chapter 2, verse 42, alam niyo ba na ang mga early churches during that time, ano sila? Excited sila Kasi bakit? Inspired po sila Kasi nananatili sila doon sa mga turo ng mga apostol, instruction. At inspired po sila, tingnan niyo sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Ibig sabihin, hindi po mananatili yan kapag hindi po sila inspired. Pero dahil inspired sila dun sa mga nakikita nila, hindi sila nadi-discourage. Kundi na-inspire sila. At sino po yung ating inspirasyon? Sino po inspirasyon natin? Ang Diyos. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. At yung Spirito na patuloy nating nararanasan, yun din po ang dumadaloy sa kanila dapat. Hindi po Espiritu ng Diablo ang dadaloy sa kanila na kapag nakita kanila, nag-iiba yung kanilang ugali. Amin po ba? Dapat ang ugali ng mga true disciple, yun din ang maging ugali ng mga dini-disciple. So, nai-inspired. Amen po ba? Hello? Dapat po inspired din po tayo. Tanungin niyo yung katabi niyo, are you inspired?
Expired. Hindi po tayo expired. Tanungin niyo yung katabi niyo kung masaya silang magdi-disciple. Ha? Yan. Dapat masaya po tayo. Excited po ba tayong mag-disciple? Ha? This coming Sunday, sa iba't ibang mga churches po natin, this coming Sunday, mag-ay po kayo ng magiging disciple ninyo. Amen po ba? Mula ngayon, mag-ay po kayo kung sino yung i-journey ninyo sa inyong paglalakbay. Kahit dalawa lang. Mag-journey po tayo kahit dalawa lang. Para maging 2+1. Ha? 3. Mali na naman kayo eh. Yun. Okay? So, inspired. So, dapat inspired. Kaya ang ating Panginoong Jesucristo, talagang yung kanyang pagkakasabi, tingnan nyo, bakit sinabi ng Panginoon sa verse 18, tingnan natin yung sinabi sa verse 18 ng Matthew chapter 28. Sabi niya, ibinigay na sa akin ang lahat ng mga kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ibig sabihin yan, yung inspiration from the Father ay ini-inspired ng Panginoon ang kanyang mga disciple. Kaya sa atin po, ano po yung nag-i-inspire sa atin? Alam niyo, sa totoo lang, yung salita ng Panginoon na nababasa natin, yun yung nagbibigay sa atin ng excitement. Yun yung nagbibigay sa atin ng joy of salvation. Kaya kapag nakausap natin yung iba, talagang may inspire silang maglingkod sa Panginoon, may inspire silang sumunod sa Panginoon. Pero kapag hindi ka inspired from the Word of God, makipag-usap ka sa hindi mo ma-inspired yan. Baka ma-expired yan kaagad. Amen po ba? Pangatlo, impartation. Tingnan po ninyo yung ginagawa ng ating Panginoon. Impartation po yan. Yung result ng kanyang modeling, dapat po ma-impart po natin yung vision and mission. Ano po yan? Great Commission. Ma-impart po natin yan sa kanila. Kaya bawat isa po sa atin, our mission is to do the Great Commission. At sa ating pong mission vision dito po sa Apandis Rock, in line dito po sa Great Commission, ano po ang mission po natin? Fulfilling God's Great Commission, making known, ayan po, basahin niyo po, nasa likod niyo. Yan. Making known Jesus through witnessing first to the family, to the community, to the country, and to the uttermost part of the world. Tingnan po ninyo, yan po yung mission po natin sa Apandis Rock, pero yung mandate na ibinigay ng Panginoon sa atin is the Great Commission, yun po yun fulfilling God's Great Commission. Ano po yung Great Commission? Ito yun. Kaya po tayo po ay i-impart po natin kung ano yung mission. Our mission is to do the Great Commission. So yung vision po natin, making known Jesus through witnessing people, disciple them to serve God, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and to teach them whatsoever the Bible teaches. Yan po yung ating vision. Kaya nga, inline po dito, kailangan po tayong kumilos. It's about time. Ako po, hindi ko na po hangad yung marami. Ang hangad ko po ngayon ay mga disipulo. True disciple. Bakit? Ang true disciple, it instruct, it inspired, and it, impart. So, meron pong impartation. So, isasalin po natin sa kanila kung ano man yung ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya po, hayaan po natin sa oras pong ito na
patuloy po nating unawain kung ano ang mission natin. Hindi ang mission natin ngayon na ma-reach po natin yung ating mga ambisyon. Amen po ba? Hindi mo masamang magkaroon ng ambisyon, pero tandaan po natin, laging dapat bumalik tayo sa Great Commission. Kasi ang mga anak din namin, pinag-aaral din namin sila para magkaroon sila ng magandang, magandang buhay. Makatapos sila ng pag-aaral. Pero hindi nila dapat kalimutan yung Great Commission. Kaya nga, we need to instruct our children. Mga tatay, mga nanay, instruct natin yung mga anak natin. Kaya nga ako, ang mga anak din namin ay pinapaalalahanan namin na huwag silang lumayo doon sa gusto ng Panginoon. Ganon din po tayo. Pagka kayo'y nagkaroon na ng pamilya, hayaan natin na impart din natin sa kanila kung ano yung Great Commission. Amen po ba? Hello, parang ayaw po ninyong mag-disciple Excited po ba tayo? Amen. Hello? Gawin po natin ito. Hayaan po natin na patuloy po nating i-boost yung ating mga sarili. Na talagang magawa po natin ito. So to close this message, ay gusto ko pong ipaalala sa atin. Balikan po natin yung pinaka-source ng ating strength para tayo po ay maging true disciple. Yung source ng ating inner spiritual strength power, the true source is Jesus Christ. Mga kapatid, lagi ko pong binabalik-balikan ito. Kapag hiwalay tayo kay Kristo, wala tayong magagawa. Kaya kailangan meron tayong pakikipag-isa kay Christ. Amen po ba? Without Christ, we can do it. Hindi natin magagawa to. We cannot do this. Yung disciple making. So, kailangan po tayong makipag-isa kay Kristo. Kasi only Jesus, siya po ang nag-impose. Doon sa Matthew chapter 6 ay pinakita niya yung kahalagahan ng pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Kaya sa bawat isa po sa atin, kung si Christ po ang laman ng ating puso, kung si Christ talaga ay tinanggap natin bilang personal na Diyos, tagapagligtas ng ating buhay, at laging nagiging sariwa ito, hindi po mahirap gawin ang disciple making. Amen po ba? We are being inspired by the Holy Spirit. Kaya sa gabi pong ito, hayaan po natin, let us be inspired doon sa salita ng Panginoon, be inspired sa banal na Espiritu ng Diyos, at ma-inspired po tayo sa mga salita ng Diyos na sinabi ni Kristo. So, hayaan po natin. Kung hindi pa natin talaga totally sinusurrender yung sarili natin, tandaan po natin, the true disciple, kailangan po ng commitment. Are we committed? Kung hindi pa tayo committed, pakinggan niyo po maigi, disciple, please listen carefully. Are we committed dun sa lahat ng mga dapat po natin gawin sa loob ng Iglesia ng Panginoon? Sa church, alam niyo, mahirap maging disciple making kapag hindi tayo nakakonect doon sa mga ginagawa po natin sa loob ng church. Kaya po, bawat isa po sa atin, i-connect po natin yung sarili natin sa Panginoon. At pagka nakakonect po tayo palagi, bababa po yan sa ating ginagawa araw-araw. Amen po ba? So sa oras pong ito, hayaan po natin, patuloy po nating i-commit yung ating sarili kay Christ. Let us surrender all. Kasi ang totoong disipulo ay surrender ang kanyang buhay. Tingnan po ninyo sa verse 33 ng Luke 14. Dito na po ako magtatapos. Ang sabi ni Christ,
Sabi niya, gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Mga kapatid, anuman ang mga tinitreasure natin, o anuman ang mga bagay na hindi pa natin na isusuko sa Panginoon, meron pang mga bagay na ginagawa tayo. Surrender all to Jesus. Kasi, no reservation. Tandaan po ninyo. Ang totoong disciple, no reservation pagdating sa Diyos. Lahat yan. All out yan. Amen po ba? At makikita nyo naman ang magiging resulta niyan. Pagka ibinigay natin lahat sa Panginoon. Everything. Pangarap mo, yung buhay natin, yung lahat ng gusto natin gawin, pag sinukong mo sa Panginoon, sinurrender mo lahat. God will do the rest of our life. Kaya sa gabi pong ito, hayaan po natin, patuloy po nating isuko sa Kanya. Tumayo po tayo. Kuya, papabantay ako. Gusto ko po kayong i-challenge ngayon. Baka mag-feedback. Sa linggo, mag-eye po tayo ng i-disciple po natin. Amen po ba? Simulan po nating i-journey. Yung naranasan nating pag-ibig sa Panginoon, iparanas po natin sa i-disciple natin. Amen po ba? Kung ano yung nararanasan po natin from God, iparanas po natin sa kanila. At makikita nyo po, sasamahan po tayo ng Panginoon doon. Mag-eye po tayo ng, halimbawa, ikaw ay teacher. Yan. Mag-eye ka ng teacher na mga disciple mo. O kung kaya mong isa lang, isa lang. Huwag kang kumuha ng dalawa kung hindi mo kaya. Basta ang mahalaga, meron kang i-disciple. Kung ikaw ay estudyante, kumuha ka ng kahit dalawa, tatlo kung kaya mo. Basta kung ano yung kaya mo. I-disciple mo siya. I-share mo yung salita ng Panginoon at hayaan mong i-journey mo siya. Kaibiganin mo siya. Yung relationship, mag-build ka ng relationship sa Kanya na talagang madidevelop siya sa Panginoon. Kung ikaw naman ay isang businessman, mag-disciple tayo ng katulad nating businessman. Kung ikaw ay isang driver, mag-disciple na ka ng katulad ng driver. Kung ikaw ay manager, mag-disciple ka ng manager. At ako, pastor, magdi-disciple ako ng pastor na magpapastor. So ano man po yung ating, yung ating know-how. Kung ikaw ay meron kang business. Kung saan yung business mo, doon ka humugot ng i-disciple mo. Amen po ba? Kaya sa gabi pong ito, i-eye po natin ito. At wag po nating hayaan na lumipas yung panahon, wala ho tayong ma-disciple. Alagaan po natin yung mga alam nating i-disciple natin. So tignan po ninyo, sampulan nyo lamang po yun. Makikita nyo kung ano yung magiging resulta niyan. Totoong disciple ang papasok sa loob ng iglesia ng Panginoon. Hindi ho natin kailangan yung marami. Hindi naman totoong susunod sa Panginoon. Ang kailangan po natin is true disciple. So sa oras pong ito, tayo pong lahat ay umukot pumikit. Let us surrender all sa ating Panginoon. Let us commit our life sa Panginoon. Sabihin natin, to your hands I commit again with all I for you. You hold my word in the palm of your hands. And I am yours.
for you, Lord. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sleep with all I am. Into your hands. Into your hands. I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe. In you, Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. The reason that I see, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, I walk with you. I walk with you. Wherever you go. Through tears and joy. I'll trust in you. and I believe in all of your ways. Through promises. Yes, let us declare Jesus in our life. Hallelujah, Jesus. In you, Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. Yes, Lord. With Sa oras pong ito, hayaan po natin, let us welcome the Holy Spirit in our life. Hayaan po natin, patuloy tayong mapuspos at patuloy nating gawin ang ipinagagawa ng Panginoon na disciple making. Yes. Shall we lift our hands and let us welcome the Holy Spirit? Let us acknowledge the Holy Spirit right now. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. Yes, Holy Spirit, we welcome you in our life.
Hallelujah. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place Where I can see face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. Mga kapatid, sa oras pong ito, tanungin ko po kayo ulit, are you willing to commit your life sa ating Panginoon concerning the Great Commission? Sa oras na ito, if you are more than willing to commit yourself, God promised, and lo, I am with you till the end of this world. Ang Panginoon ay nag-command, and even He promises that He will never leave us nor forsake us. Kaya kapatid, as you commit your life sa ating Panginoon, maniwala ka, God will never leave you nor forsake you. Minsan pa, if you are more than willing to commit yourself to make disciple, to be the true disciple of Christ, bilang isang totoong disipulo ni Christ, itaas mong muli ang iyong kamay, tanda ng pagsuko sa Panginoon. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place. Where I can see face to face. I worship you Worship you. in spirit and in. I'm reaching for your heart. Yes, disciple of Christ, let us please the heart of God. Patuloy nating sambahin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Yes, Lord Jesus. I worship you in spirit and sing it again. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. I worship you. Spirit and in truth.
Panginoon, salamat po sa oras pong ito. Salamat sa salita mo na patuloy mong ibinaba sa amin. You commanded us to do the Great Commission. Panginoon, we believe in you sapagkat nasa iyo ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. At alam namin, Panginoon, if we commit ourselves to you, hindi kami mapapariwara. Hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Hindi mo kami iiwan. Kaya sa oras pong ito, lahat po ng iyong mga anak, continue to empower them, O God, with your Spirit, na siyang patuloy na mag-empower sa amin to fulfill the Great Commission. We will make disciple, Panginoon. O Diyos, we commit our life sa Great Commission na magkaroon, Panginoon, ng totoong disipulo. Hindi lamang, Panginoon, dumadalo sa iglesia mo, kundi totoong disipulo na kung saan committed din na magdisipulo ng kapwa. Panginoon, I pray, tanggalin mo, Panginoon, ang lahat ng takot, the fear in their hearts, O God, and even, O God, ang pangamba, ang doubt. Lord, hayaan mo po, Diyos, the strength coming from you, yung tapang, Panginoon, the boldness to share the gospel of salvation, Panginoon. Kahit saan man mapunta, Panginoon, sino man ang makausap, O Diyos, patuloy na bumukal sa puso ng iyong mga anak ang pag-share ng gospel of salvation, ang pagbabahagi sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo at maging yung naranasan namin pag-ibig mula sa iyo. Naranasan namin pagpapatawad mo, Panginoon. Naranasan namin ang pagbabago mo sa aming mga buhay. Hayaan mong may bahagi namin ito sa mga taong nangangailangan, Panginoon, at tinawag mo at pinili mo, Diyos. Kaya sa oras pong ito, I pray, Lord, pagpalain mo ang bawat individual na narito. Ikaw po, Diyos, ang kumatagpo anuman ang kanilang mga pangangailangan. God, continue to grant them according to your word, according to your purpose. Salamat, Panginoon. Hayaan mo, Diyos, taglayin nila, Panginoon, sa kanilang puso na laging maalala ang Great Commission na kung saan we will make disciple, we will baptize them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, and we will teach them whatsoever the Bible teaches us. Everything, O God, in the name of Jesus. Kaya salamat, Panginoon. Patuloy kaming nagtitiwala sa iyo. Patuloy kaming umaasa sa iyo. Patuloy kaming nananalig sa iyo na hindi mo kami iiwan ni pababayaan hanggang sa katapusan ng daigdig. Kaya salamat po, sa iyo po ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba, ang lahat ng totoong disipulo ni Kristo ay magsabi ng Amen! Hallelujah! Taas nga po lahat ng kamay yung ni-redeem at mga disciple ni Christ sa lugar na to. Taas po ang kamay! Kung tayo po ay ni-redeem at kung tayo po ay mga disipulo ni Kristo, ngayong gabi po aawit po tayo, sasayaw po tayo sa ating Panginoon. Aalalahanin po natin ang pagkatawag niya po sa atin, aalalahanin po natin yung Great Commission niya po sa atin. Amen po ba? Hallelujah! Pagliling ko laging hahandugan ng papuri
Ooh.